Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, November 8, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bagyong Marce, nag-iwan ng matinding pinsala sa Northern Luzon. Dalawang bagong sama ng panahon, nagbabanta naman ngayon. Ng taong bayan, hindi ng kalikasan. Anibersaryo ng pagtama ng Bagyong Yolanda, ginunita sa kaliwat kanang protesta. Pilipinas, nakatakdang maglabas ng bagong mapa ng bansa. Alinsunod sa dalawang bagong batas sa maritime domain. Sakop ng West Philippine Sea, ilalatag. China, agad namang umalma. Sa wakas, executive order para sa nationwide POGO ban inilabas na ng Malacanang. Sa showbiz, Ate Reg, Gary V at Vice Ganda confirmed na bilang guest para sa inaabangang Grand Piniverse Concert. At sa mga naghahanap ng weekend gimmick, arat na sa bagong game park sa Santa Rosa, Laguna. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Winasak ng Bagyong Marce ang maraming daan at mga tulay sa Northern Luzon. Kaya naman pahirapan ngayon ang paghahatid ng tulong sa mga naapektuhang lugar. Umaapela naman ang NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan na agad ipatupad ang forced evacuation kapag may paparating na bagyo. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Kuha ang videong ito Webes ng gabi sa Sanchez Mira, Cagayan Valley sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Marce sa Northern Luzon. Makikitang pilit sinasalba ng lalaki ang bubong ng kanilang bahay habang binabayo ng malakas na hangin. Wala nang magawa ang uploader ng video kundi ang maluha habang tuluyang nililipad ang bubong. Ayon sa NDRRMC, lubos na naapektuhan ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera kung saan aabot sa 10,000 pamilya o humigit 32,000 individual ang nasalanta. Lagpas 17,000 bakwit naman ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ang lakas ng ulang kagabi, sir. Talagang sinisira lahat ang bahay, di ba? Walang tubig na malinis. Walang kuryente, walang nawasa. Nagpadala naman na ang gobyerno ng mahigit 118,000 food packs para sa mga biktima ng bagyo. Malinaw yung pag-utos ni President Bongbong na siguraduhin yung kanilang tubig, meaning potable water. Second will be the food packs from the DSWD and the non-food items such as the hygiene kits. Importante yan para maiwasan yung pagkakasakit ng mga kababayan natin na nasa loob ng evacuation centers. Pero dahil sa sitwasyon, pahirapan ang pagpapadala ngayon ng relief goods. 5 tulay kasi sa Cagayan Valley at 8 pangunahing kalsada sa Ilocos at Cordillera ang nasira. Dagdag pa rito ang mga landslide sa Peña Blanca at Adams at nasirang seawall sa Pagudpud. Ang kinababahala lang namin ngayon dahil saturated na yung mga lupa na dinaanan ng Christine, dinaanan ng Leon at ngayon ng Marce. Kung doon ulit dadaan yan, ang implication, hopefully hindi mangyari, ang implication yan, yung landslide prone areas will be more vulnerable. Kaya't hirit ng ahensya sa national government at mga lokal na pamahalaan, ipatupad ang agarang forced evacuation tuwing may bagyo. The issue on climate change is no longer a debate. Hindi na yan theory, dinadanas na natin yan. So the level of preparedness being done by the national government and the local government units should be scaled up also. And then iset aside na yung mga dating naging karanasan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marce, alas 4 ng hapon nitong Biyernes, base sa monitoring ng Pag-asa. Patuloy itong gumagalaw pakanluran sa West Philippine Sea at posibleng lumakas pang muli sa loob ng 24 na oras. Pero may binabantayan namang bagong low pressure area sa labas ng PAR. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansang maging tropical depression ito. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin ang mga residente ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province at Bicol Region sa posibleng pag-uulan sa susunod na linggo dahil sa LPA. Sakali namang maging bagyo, papangalanan itong Nika. Makalipas ang 11 taon, ginunita ng local government ng Tacloban City ang mga biktima mula ng manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Habang nagprotesta naman ang ilang sectoral groups dahil sa anilay palpak na flood control project ng Administrasyong Marcos Jr. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Tila sariwa pa rin para sa marami ang alaala ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa Pilipinas. November 8, 2013, winasak at pinalubog ng bagyong ito ang maraming lugar sa bansa, partikular na ang Visayas. Hindi nakaligtas dito ang Tacloban na matinding binayaw ng bagyo na ganasawi ng libu-libong individual. Makalipas ang 11 taon, tangan pa rin ng marami ang pag-asang makababangon mula rito at aral na natutunan ng buong bansa. Bukod sa dasal, nag-alay ng lokal na pamahalaan ng Tacloban na mangbulaklak sa mass grave ng mga biktima ng Yolanda sa Holy Cross Memorial Garden kasama ang mga kaanak ng biktima. Ibang-iba na talaga ang klima natin ngayon. Climate change is here. It's been here. And before it gets better, it's going to get worse. Kaya nakikita natin yung buong bansa. Imagine we're spending billions every year. Why? On rescuing, rehabilitating facilities, because it is about time we also learn and we cooperate. Sa kabila nito, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para sa mga biktima ng Yolanda at iba pang bagyo. Pero nagprotesta ang ilang sectoral groups para panagutin ang Administrasyong Marcos Jr. dahil sa umunoy palpak na flood control projects at hindi pa rin natutugon ang problema ng mga biktima ng Yolanda. Lalo umano kasi silang nadismaya nang tumama ang bagyong Christine noong nakarang buwan. Naging dismayado dahil kung magmumula ang mga salitang ito sa isang presidente na siya yung chief officer, chief ng isang bansa, at meron naman siyang mga pinangako din na mga climate change mitigations projects, policies, nung tumatakbo pa lang siya. So parang hindi nagtutugma yung mga pinangako niya noon sa kung ano yung inaakto niya. Nanawagan din ang ilang sectoral leaders ng transparency sa mga programa ng pamahalaan sa harap ng hosting ng Pilipinas sa Loss and Damage Board ng United Nations para sa mga bansa na tinamaan ng climate change. Kung ang mga pulisiya nga natin ay hindi naman talaga kasama yung mga taong stakeholders dapat at wala naman transparency, lalo lang mamamayagpag yung korupsyon. So kailangan din kung mag-umpisa tayo ng mga usapin tungkol sa pagpopondo para sa climate change crisis issue tungkol tulad ng Loss and Damage Fund. Kailangan din kasama dyan yung pagiging bukas ng gobyerno sa pagpapakita talaga kung saan napupunta yung pondo. Nararapat daw kasi na seryosohin ang issue ng climate change lalo na ng mga tatakbong leader sa susunod na halalan. Dahil matindi ang magiging epekto nito sa food security ng bansa hanggang sa mga susunod na panahon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nilagdaan na ng Pangulong Marcos ang kambal na batas para sa pagpapalakas sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa mga karagatan na sakop ng teritoryo ng bansa. Kaya naman, pinaplansya na ng gobyerno ang paglalathala ng updated na mapa ng Pilipinas. Pero ang kapitbahay na China, agad na umalma. Nakatakdang maglabas ang gobyerno ng bagong mapa ng Pilipinas, kasunod ng ganap na pagsasabatas sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. For the first time, we're now legislating the name West Philippine Sea, and
making reference to the eastern portion as talampas ng Pilipinas. Sa Maritime Zones Act, ilalatag ang sakop at hangganan ng katubigan na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, partikular ang West Philippine Sea at ang talampas ng Pilipinas o Philippine Rise. Yung dati kasi doon may mga bases like Treaty of Paris, binago na natin in accordance with the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea and of course our Constitution. Habang sa Sea Lanes Act naman, malinaw na itatalaga ang mga ruta sa mga dagat at himpapawid para sa banyagang military vessels na daraan sa paligid ng bansa. Malaking bagay ito bilang proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Pero ilang oras lang nang masa batas, agad na pinatawag ng China ang ambasador ng Pilipinas nitong Biyernes para ipahiwatig ang pagtutol ng Beijing sa dalawang bagong batas na ito ng Pilipinas. Matatandaang nitong Agosto 2023 lang nang maglabas ang China ng kanilang 10-dash line na mapa kung saan inaangkin nito maging ang teritoryo ng India, Nepal, Vietnam, Malaysia, Taiwan at Pilipinas. Sa ngayon, hinihintay na lang ang implementing rules ng kambal na batas para mailathala na ang bagong mapa at maipatupad ang pag-iit ng Pilipinas sa kanyang soberanya. Handa na si dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonard na harapin ang posibleng kaso matapos siyang maiugnay sa mga extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Hinihiling ng National Bureau of Investigation na magsumite si Leonard ng counter-affidavit kaugnay sa isyu ng pagkakasangkot niya sa pagpatay umano kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ito'y matapos lumutang ito sa pagdinig ng Quad Committee. Nagpaabot naman na si Leonardo ng intensyon na makipagtulungan sa mga otoridad ngunit tumangging magkomento pa sa media. Ibinigay kay Leonardo hanggang susunod na Biyernes para magsumite ng kanyang counter-affidavit. Yan, space yung yung charges. Kung meron that's why we're here. But we cannot talk about the case now. Iginiit naman ni retired police officer Sonny Buenaventura na hindi dapat seryosuhin ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na mga banta na patayin ng mga kriminal na sangkot sa iligal na droga. Sa House Quad Committee hearing pa din, sinabi ng dating police at long-time bodyguard ni Duterte na hindi literal ang utos at hindi rin daw dapat sundin ng direkta ni Duterte. Lalo't ganito na raw ang estilo nito simula pa noong siya'y alkalde sa Davao City. Sa datos ng PNP, humigit sa 20 ang drug lords, 18 maintainers, 12 operator at 9 na financiers ang napatay sa mga operasyon noong July 2016 hanggang Hunyo 2022. Bukod rito ang humigit 400 drug users at humigit 7,000 pushers na nasawi sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kailangan magsalita ka sa mga kriminal, yung medyo may laman para matakot sila. Minsan magsabi man yan si then Mayor Duterte na walang maniwala sa iyo. Kailangan daw na mayroong kuwan para maniwala sila, medyo distansya sila o maghinto sila. Matapos ang mahigit 1 taon sa mandatory military service ng South Korea, opisyal nang na-discharge si GOT 7 member Jin Young.
Surpresang sinalubong siya ng mga kapwa GOT7 members na sina Bambam at Yugyom, kung saan hindi siya nakaligtas sa kanilang mahigpit na yakap. Muling kumislap naman ang ngiti ni Jin Young nang makasama ang ibang members bago sila pumasok sa military service. At ang exciting news, may comeback release ng bagong album ang grupo sa susunod na taon. Kaya naman can't wait na ang fans sa muling pagsasama-sama nila on stage. Susunod, Executive Order number 74, pirmado na ni Pangulong Marcos. Pogo sa Pilipinas, tuluyan ng ipagbabawal. At the future is here. Kauna-unahang Tesla flagship store dito sa Pilipinas. Binuksan na sa Taguig. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagbaban ng POGO, internet gaming at iba pang offshore gaming operations sa buong bansa. Sa ilalim ng Executive Order number 74, inatasan ng isang technical working group na maglatag ng mga estratehiya para sa epektibong pagpapatupad ng kautusan, kung saan inaasahan na hanggang dulo ng taon na lang ang mga POGO sa kanilang operasyon. Nagpahayag din ang Pangulo ng tulong para sa mga Pilipinong maaapektuhan ng pagkawala ng trabaho. Matatandaang inanunsyo ni PBBM ang total POGO ban sa kanyang SONA nitong taon. Matapos ang preliminary investigation, nakatakda ng dumaan sa resolusyon ng kasong money laundering laban kina Alice Go, Sheila Go at Cassandra Leong. Ayon kay Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, nagsumite na ng counter affidavit sina Sheila Goong at iba pang respondent itong Biyernes, ang huling araw ng pagdinig. Ngunit, hindi pa nakakapagsumite ng affidavit si Alice Go. Samantala, mahaharap sa kaso batay sa reklamo at ebidensya ang mga hindi nagsumite ng counter affidavit o hindi dadalo sa pagdinig kahit pa may supina. Wala pa namang tiyak na petsa ng resolusyon. The consequence of which the case will be submitted for resolution without their counter affidavits. We will resolve the case against them based on the complaint and the supporting evidence. Pinaimbestigahan na ng mga otoridad ang iba pang posibleng kahalintulad na kaso sa bansa matapos mahuli sa Pogo Hub sa Bagak, Bataan ang isang wanted sa Indonesia. Samantala, sumasailalim naman sa malalimang investigasyon ang viral video na nagpakita ng pananampal ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casio para malaman kung may katotohanan ba ang umano'y pagmumura sa kanya ng isang Pinoy na empleyado. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa isinagawang operasyon ng PAOK, CIDG, Central Luzon Police at iba pang law enforcement agencies noong nakaraang linggo, huli ang nasa mahigit 800 katao kasamang 42 foreign nationals sa Central One Bataan Incorporated sa Bagak, Bataan. Isa rito ang nagngangalang Handoyo Salman na isang wanted sa Indonesia dahil sa mga kaso ng money laundering na aabot sa mahigit 3 bilyong piso. Kasi malaking tao siya sa Indonesia, isa siya sa pinakamalaking money laundering suspect. In Philippine money, ang naloko niya sa Indonesia is about 3.3 billion pesos. Natagpuan din nila dito ang mga application na ginagamit sa mga illegal gambling. Yung Winbox kasi, yan yung mga pinagbabawal sa ibang bansa. Yan kasi yung nagki-cater o yung nagsa-service doon sa mga illegal gambling operations like yung e-sports betting, yung horse racing, yung lottery, e-casino. Agad na nakipag-ugnayan ng PAOK sa iba't ibang imbahada sa bansa para maberipika ang mga nahuling dayuhan. Habang naglabas na rin ang Bureau of Immigration ng commitment order para manatili ang mga ito sa loob ng PAOK detention cell. Yan yung nagpapatibay na okay lang na i-hold sila for custody or for detention, temporary. While yung chinecheck yung mga papeles nila. We're just waiting yung ibang embassies natin to coordinate with us
para ma-check din kung ito kung meron na wanted person. Samantala, pinakawalan na rin ng mga otoridad ang 772 ng mga Pilipinong empleyado ng kumpanya matapos makuha ang kanilang impormasyon. Sa mga ganitong isinasagawang raid, unti-unti naman raw nababawasan ang POGO operation sa bansa ayon sa PAGCOR. Sa kabila nito, patuloy na pinag-aaralan naman ang nakuna ng CCTV hinggil sa insidente ng pananampal sa isang Pinoy ni PAOK spokesperson Winston Casio. Una nang nagpahayag si Casio na handa niyang harapin ang investigasyon ukol sa kanyang ginawa. Humingi na rin siya ng dispensa dahil nagpadala siya sa emosyon matapos umano ang ginawang pagmumura at pag-dirty finger ng nahuling manggagawa. Kailangan imbestigahan pa rin namin yan. Kasi hindi naman pwedeng nagbigay siya ng affidavit and then that's it. No? Dapat alamin pa rin natin yung status o yung complainant, yung taong nasaktan o yung involved dito. Meron kasing prior incident ng pagmumura, yung pangangarat, yung pagde-dirty finger nga. Tiwala naman ng PAOK na hindi maaapektuhan ang integridad ng organisasyon dahil sa nangyaring insidente. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pumiling sa House Quad Committee ang representative ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong na magsama ng isang kaibigan sa loob ng Correctional Institute for Women sa Mandaluyong matapos amining dumaraan daw ito sa severe mental breakdown. Sa liham na binasa ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, isinaad ni Ong na matindi ang kanyang pinagdaraanan ngayon na nakakapekto na raw sa kanyang kalusugan. Gayunpaman sinabi ni Quad Committee Chair Representative Ace Barbers na kailangang maghintay ng sagot mula sa CIW hinggil dito. Matatandaang na-contempt si Ong mula Setyembre dahil sa pagsisinungaling niya sa gitna ng investigasyon. There might be some protocols that we should follow. That's why we will ask the committee secretary first to coordinate with the CIW with respect to the protocols and report to this committee the reply of the CIW personnel. Nagbabala si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa nasa 300,000 illegal Filipino immigrants sa Amerika na kusa ng umuwi ng Pilipinas para maiwasan ang blacklisting kasunod ng pagbabalik ni US President-elect Donald Trump sa White House. Ayon kay Romualdez, magiging mahigpit si Trump sa ipatutupad na immigration policy, isang pangakong naging dahilan ng kanyang tagumpay sa halalan para sa mga non-Americans. Posibleng ipatupad kasi ni Trump ang bagong batas sa deportation dahil kontrolado na ng mga Republican ang House at Senate. My advice to them is to immediately leave voluntarily, because once you're deported, you can never come back to the United States. At least if you leave, there's always an opportunity or a chance that you'll be able to file at the right and just follow the rules and regulations of the country. Exciting na balita para sa mga cheerleading fanatics. Kasado na ang inaabangan nating 2024 UAAP Season 87 Cheer Dance Competition. Magpapagalingan ang mga cheer squads sa December 1 sa Mall of Asia Arena, kung saan muling titindi ang laban ng routine at pyramid formations ng bawat school. Ayon sa pamunuan ng UAAP CDC, asahan na ang mas spectacular na performances ng bawat kuponan ngayong taon. Bubuksan ng Ateneo Blue Eagles ang kompetisyon kasunod ang UE Pep Squad, UST Salingawi Dance Troupe, Adamson Pep Squad, UP Varsity Pep Squad, NU Pep Squad, CLSU Animo Squad at ang defending champion ng FEU Cheering Squad na target na muling maiuwi ang CDC Trophy. Good luck sa lahat ng teams! The future is really here dahil ngayong Biyernes, opisyal nang binuksan ang kauna-unahang Tesla flagship store sa Pilipinas. Sa Uptown Mall, Bonifacio Global City sa Taguig, 2 electric vehicle model ang inaalok ng Tesla sa bansa, ang Model Y at ang Model 3. Aabot sa 2.4 million pesos hanggang 3.3 million pesos ang presyo ng Model Y, habang nagkakahalaga naman ng 2.1 million pesos hanggang
halagang 3.1 million pesos ang Model 3 na mag-i-install naman ang Tesla ng supercharging stations sa basement 2 ng parking lot ng Uptown Mall. Inaasahan na magsisimula ang delivery ng mga Tesla cars sa Pilipinas sa susunod na taon. Susunod, Nations Girl Group na BINI inanunsyo na ang ilang big-time celebrity performers para sa kanilang Grand BINIverse Concert. At bagong game park sa Santa Rosa, Laguna, nabisita nyo na ba? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Inanunsyo ng Nations Girl Group na BINI ang ilan sa mga espesyal na guest na makakasama nila sa stage sa kanilang pinaka-inaabangang Grand BINIverse Concert. Present sa listahan si Mr. Pure Energy Gary Valenciano at Asia Songbird Ate Regine Velasquez Alcacid, pati na rin ang top drag queens ng bansa tulad ni na Precious Paula Nicole at Vinyas Deluxe. Isa pang special guest na magpapasaya sa mga manonood, of course, si Meme Vice Ganda. Kailan lang inilabas din ng BINI ang isang sorpresa para sa kanilang fans, ang pasilip sa graphic simulation ng kanilang concert stage. Gaganapin ang 3 araw na Grand BINIverse Concert sa Smart Araneta Coliseum sa November 16, 17 at 18. Ngayong holiday season, tsak marami sa atin na naghahanap ng mapapasyalan para enjoy ang bonding ng pamilya. Kaya naman ang isang giant super mall muling nagbukas ng game park not just in the metro, kundi pati na rin sa nearby province. Kung saan yan, arat alamin na sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Mga ka-A to Z, hanap nyo ba ay interactive sports for perfect family and friends bonding? Well, papel, dahil may bagong pasyalan na for sure swak sa inyong trip. Arat na sa SM Supermall! Hindi lang ito basta mall na pasyalan. Mayroon ding indoor activities na pang family bonding at kaibigan. Introducing SM Game Park! Iba't ibang varieties of activities na siguradong kagigiliwan mo sa lugar na ito. Puno ng saya ang Game Park and hindi mawawala ang snacks na hatid ng taters. Formal na ngang binuksan ng SM Santa Rosa Game Park, ang unang SM Game Park sa buong South Luzon. Kumpleto rin ito sa pasilidad. May bowling, archery, billiards, karaoke rooms, table tennis, and of course, ang basketball. Wait, there's more! At meron din ditong interactive sports kung saan pwede kang maglaro ng golf. Virtual! 300 pesos pero for 30 minutes at 500 pesos for 1 hour. Sulit, di ba? At hindi basta virtual golf ito dahil mala grassland ang floor nito and big screen feels like real golf course rin. At hindi lang game park ang attraction dito. Pasabog din ang Instagrammable Christmas decorations ng SM Santa Rosa. Kaya no need nang maghanap pa ng malayong pasyalan at magtiis sa init. With SM, they got it all for you. Kaya naman, arat na! Para sa Balitang A to Z, ako si Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ng replay ng ating programa, at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa dating Pangulo ng South Africa at activist na si Nelson Mandela. Sabi niya, ang tunay na dangal sa buhay ay hindi ang hindi pagbagsak, kundi ang muling pagbangon sa bawat pagkadapa.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. May venue na ba at team ang mga gagawin niyong Christmas party? Magsimula na pong magplano, may 47 days na lang bago magpasko. Ako si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!